Anak, silipin mo nga ang lola mo. Tingnan mo kung nasaan. Baka mamaya kung saan-saan na naman siya magpunta. Mahihirapan na naman tayong hanapin siya. Nasa labas lang po, Ma. Nandun nagdidilig ng mga halaman. Kumakanta-kanta pa nga eh. Doon ka na muna sa labas. Tingnan-tingnan mo ha. Baka lumayo yun. Hindi ko kasi napapansin kapag nandito ako sa kusina. Hindi naman yata siya aalis, Ma. Naglalaro ako dito eh. Rose Ann, ako nga huwag mong pinagmamaktulan ha. Alam mong nag-uulyanin ng lola mo, bigla-bigla na lang siyang tumatakas. Kapag umalis yan, ikaw ang paghahanapin ko. Doon ka na sa labas maglaro. Dalhin mo na yung mga laruan mo doon. Eto na nga oh. Ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin. Paduduguin ko yung bunganga mo ha. Natututo ka ng sumagot. Tama ba yan? Lalabas na po. Inihatid pa ni Risa ng tanaw ang kanyang anak habang palabas ito ng bahay. Sinilip niya din ito sa bintana ng kusina para malaman kung saan pupwesto. Nakita niya ang inang si Lourdes na masayang nagdidilig ng halaman. Ay, si nanay naman. Tanghaling tapat nagdidilig ng halaman. Kaya walang nabubuhay eh. Ay naku, ang hirap talaga kapag may kasamang ulyanin. Tatapusin ko na lang itong niluluto ko. Baka mamaya malipasan ng gutom si nanay. Tsak na magwawala na naman yun. Nang matapos na magluto si Risa, kaagad niyang tinawag ang maglola para kumain ng pananghalian. Magkasunod namang pumasok ng bahay ang dalawa at nagkukwentuhan pa. Ano ba yung pinag-uusapan niyo, Rose Ann? Baka kung ano-ano na naman yung kinikwento mo sa lola mo. Si Mama, ako na naman ang nakita. Si Lola kayang panay kwento sa akin. Ano nga ang sinasabi niya? Di ano pa ba? Tungkol na naman kay Lolo. Di ba Ma, matagal nang patay si Lolo? Sabi kasi ni Lola hindi raw. Eh kung hindi, nasaan si Lolo? Anak, hindi ba sinabi ko na sa iyong tungkol dyan? Matagal nang patay ang lolo mo. Siyempre, ang lola mo, nag-stop ng isip niyan. Marami na siyang nakalimutan. Baka sa mga alaala niya, buhay pa si tatay, kaya ganun. Hindi! Hindi pa patay si Anton! Ano bang sinasabi mo, Risa? Pinapaniwala mo ang apo ko na namatay na ang lolo niya? Bakit ganyan ka? Alam kong galit ka sa kanya, pero hindi mo siya dapat pinapatay. E ano naman kung malaman ni Rose Ann na buhay pa si lolo niya? Sige nanay, hahaba na naman ang usapan natin. Makikipagtalo ka na naman sa akin tapos magagalit ka na naman at magwawala. Sige na, buhay pa si tatay, okay na? Buhay pa talaga siya. Kaya, wag mo siyang papatayin. Wag mong sasabihin sa apo ko na patay na siya. Sige na po inay, sorry na po. Halika na, kumain na tayo. Nagluto ako ng tinola. May tanglad ito. Hindi ba paborito mo ito? Gustong gusto mo yung tinola na may tanglad? Hindi ko yung paborito. Pero si Anton, paborito niya yan. Natatandaan ko noon, nung nilutuan ko siya ng tinola, doon nahulog ang loob niya sa akin. Sabi niya, ang sarap daw ng luto ko. Kaya nga, tinanong niya ako, bakit daw matabang? Walang asin? Saka bakit daw hindi gisado? Ang gusto daw niya sa tinola ay yung ginigisa sa bawang, sibuyas at luya. Naalala ko nun, si Anton, mahilig sa bawang at malalasang pagkain. Pero hindi ko yun maibigay sa kanya. Hindi pwede. Hala, si Lola, umiiyak na naman. Ma, ano bang lasa ng tinola na may bawang at asin? Saka, bakit po tayo lahat ng ulam natin walang ganun? Kasi nga, allergic ang lola mo doon. Kaya bawal. Sige na, Nay, maupo ka na. Kalimutan mo na po yung nakaraan. Wala na tayong magagawa kung iba ang gusto ng lalaking yun. Kalimutan?
Hindi ko pwedeng kalimutan yon. Nang dahil sa bawang at asin, iniwan niya ako. Sumama siya sa ibang babaeng mas masarap magluto. Hindi ako papayag. Kapag talagang nalaman ko kung saan sila nagtatago, ako mismo ang magluluto sa babaeng yon at ipapakain ko sa kanya. Ala, si Lola. Nakakatakot naman po. Huwag mong pakinggan, Roseanne. Kumain ka na dito. Maupo ka na dito. Nay, huwag ka na magsalita ng kung ano-ano. Naririnig ng bata. Tatakutin mo ba ang apo mo? Risa, anak, hindi kita tinatakot. Sadyang ang tatay mo ay walang hiya. Tumikim ng ibang putahe. Kaya ikaw, huwag kang pipili ng lalaking mahilig sa iba't ibang klasing ulam. Naiintindihan mo ba? Nay, si Roseanne po ang kinakausap mo. Hindi po ako yan. Huwag mong iparinig yan sa bata. Hindi niya yan maiintindihan. At hindi niya pwedeng malaman ng mga ganyan. Ano po ba yun, Ma? Huwag mong pakinggan ng lola mo. Kumain ka na. Sino ka ba? Bakit ka nandito sa bahay namin? Ikaw ba ang babae ni Anton? Ang kapal na mukha mong pumunta dito sa bahay ko. Pagkatapos mong agawin ang asawa ko, pupunta ka dito? Para ano? Kukunin mo ang anak ko? Kasi hindi mo siya mabigyan ng anak? Wala kang makukuha dito, babaeng higad. Umalis ka dito sa bahay ko. Hindi mo makukuha ang anak ko. Hindi kayo magiging masaya. Hindi kayo magkakaroon ng anak. Hindi kailanman. Nay, ako po ito si Risa. Ay, eto na naman tayo. Tama na po ha. Dito ka na. Maupo ka na rito at kumain na tayo. Huwag ka magpapanggap na mabait. Hindi mo ako mapapaniwala. Pagkatapos mong agawin si Anton, kukunin mo na naman ang anak ko? Hindi pwede! Lumayas ka! Umalis ka sa pamamahay ko! Layas! Umalis ka dito! Nay, ako nga po si Risa. Ako ang anak niyo. Huwag niyo naman akong ipagtabuyan. Ano ba? Kahit nagpupumigla si Risa, hindi pa rin niya kinaya ang lakas ng kanyang ina kapag nagagalit ito. Mara siyang inawakan sa buhok at hinihila palabas ng bahay. Pagkatapos ay pinagsasaran siya ng pinto. Panay ang kalampag niya sa pinto para papasukin siya. Nay, buksan mo na po itong pinto. Papasukin mo na ako. Pambihira naman oo. Ngayon ba talaga inatake ng sakit? Umalis ka na! Wala kang makukuha dito! Hindi niyo makukuha ang anak ko! Hindi kayo magiging masaya! Ako nga po si Risa. Ako po yung anak niyo. Matagal ng panahon po yung nakalipas. Lumaki na po ako, inay. Umalis ka na! Wala kang mapapaniwala dito, babaeng higad! Umalis ka na! Bago pa ako tuluyang magalit! Baka hindi ako makapagpigil at tuluyan ka ng hindi makaalis dito! Kaya umalis ka na habang may pagkakataon ka pa! Ma, bubuksan ko po itong pinto. Risa, anak! Huwag mo buksan ang pinto! Huwag mong papapasukin ang babaeng yan! Kukunin ka niya sa akin! Hindi po ako si Risa, Lola. Ako po si Roseanne. Apo niyo nga po ako. Ang anak niyo po yung nasa labas. Hindi! Lumayo ka sa pinto! Huwag kang makinig sa kanya! Sa akin ka makinig! Ako ang nanay mo! Tara dito! Kumain ka na doon sa kusina. Lola, papasukin niyo po si Mama. Hayaan mo na anak. Sumunod ka na sa lola mo. Baka saktan ka pa niya. Sige na, sumunod ka na muna. Makakapasok din ako mamaya. Sige na Roseanne, kumain na kayo doon. Tapos patulugin mo na yung lola mo para makapasok ako mamaya, ha? Sige po, Ma. Kagaya ng dati, kapag nangyayari ang mga ganong sitwasyon, hindi hintay lamang ni Risa na huminaw ng kanyang ina o di kaya'y makatulog.
Pagkatapos ay pinagbubuksan siya ng pinto ng anak para makapasok ito ng bahay. Ay, ilang oras na naman kaya akong tatambay dito sa labas. Pasaway talaga eh. Hindi pa nagtatagal si Risa sa labas ay binuksan na ni Rose Ann ang pinto. Nagulat pa siya sa ginawa ng anak. Bakit nabuksan mo na agad? Nasaan ang lola mo? Umalis po siya, Ma. Nagmamadali po. Ha? Saan daw pupunta? May dala po siyang ulam eh. Sabi niya, pupuntahan daw niya po si Lolo. Dadalhan daw niya po ng ulam si Lolo, Ma. Eh di ba po patay na si Lolo? Eh saan po pupunta si Lola? Anak, makinig ka sa akin ha. Wala na naman sa sariling pag-iisip ang lola mo. Kailangan ko siyang sundan. Kailangan ko siyang hanapin. Dito ka lang sa bahay ha. Huwag kang aalis. Huwag kang magpapapasok ng ibang tao. Pag alis ko, ilak mo ang pinto, okay? Sige po, Ma. Mag-iingat po kayo. Sige, yung mga biling ko ha. Huwag mong kalilimutan. Pagkasabi niyon, nagmamadaling umalis si Risa. Alam niya ang pupuntahan ng kanyang ina. Sa likod bahay siya dumaan dahil alam niyang sa di kalayuan ay dadaan ang kanyang ina. Binilisan niya ang kanyang pagtakbo para mahabol ito. Nakita niya ang ina na kalmado lang na naglalakad sa bandang unahan ng kanyang tinatahak na daan. Nay! Nay, sandali lang! Saan ka na naman ba pupunta? Risa? Anak? Halika, dali. Samahan mo ako. Pupuntahan natin ang tatay mo. Bilisan mo, anak. Kanina pa'y naghihintay. Gutom na yon. Matutuwa siya kapag nalaman niyang dadalhan natin siya ng tinola na paborito niya. Mapaparami ang kain nun. Halika, anak. Bilisan mo maglakad. Humihingal na nakalapit si Risa sa kanyang ina. Inis niyang kinausap ito. Nay, ano ka ba naman? Wala na ho si tatay. Hindi na niya makakain ng ulam. Halika na po. Umuwi na tayo. Kinuha niya sa ina ang dala nitong lalagyan ng ulam. Pero biglang nagalit ang kanyang ina. Hinawakan siya nito ng maigpit sa braso. Napaatras naman sa kaba si Risa nang makita niyang nanlilisik ang mga mata ng kanyang ina. Ano ka ba, Risa? Palagi mo na akong pinipigilan. Ayaw mo bang mabawi ang tatay mo sa babaeng yon? Kailangan niyang makain ng ulam na to para bumalik na siya sa atin. Naiintindihan mo ba? Ayokong makita silang masaya tapos tayo hindi. Nay, ano na naman bang sinasabi mo? Masaya naman po tayo kahit wala siya. Kalimutan mo na siya. Okay naman tayo. Okay naman ang buhay natin. Huwag mo na siyang puntahan. Ilang beses ka na niyang pinagtatabuyan. Hindi ka ba nadatalay, Nay? Hindi ka ba nasasaktan? Kasi ako, pagod na ako, Nay. Ayoko nang makitang pagmumukha niya. Ayoko nang makitang sitwasyon natin na nagmamakaawa sa kanya. Kaya tama na. Pabayaan mo na siya sa babaeng yun. Hindi! Ako ang asawa niya. Kaya dapat lang na sa akin siya umuuwi. Sa bahay siya dapat umuuwi. Hindi ka dapat lumaking walang ama. Dahil lang sa babaeng yun, lumaki kang hindi buong pamilya. Ayos lang po ako, Inay. Huwag niyo akong alalahanin. Halika na. Umuwi na ho tayo. Hindi. Ayoko. Pupuntahan ko siya. Pupuntahan ko si Anton. Dahil sa pagpupumilit ni Risa, napigilan ang kanyang ina. Lalo itong nagalit at hindi niya napigilan pa ang pagpapalit ng anyo nito. Unti-unting nagbago ang kanyang ina. Tinubuan ng matutulis na pangil at matutulis na mga kuko. Tinubuan din ito ng pakpak sa ilalim ng braso at sa katawan na kagaya ng paniki. Pagkatapos siyang makapagpalit ng anyo, mabilis itong lumipad palayo. Nay! Bumalik ka dito! Huwag mong gawin yan! Parang awa mo na! Nay!
Ilang minuto ring palakad-lakad si Risa dahil sa pag-iisip kung ano ang gagawin. Sa huli ay wala na siyang nagawa, kundi ang sundan ang ina. Pero hindi aswang si Risa, kung kaya't naglakad lamang siya papunta sa sasakyan ng jeep. Kabadong-kabado siya dahil sa kaiisip kung ano ang ginagawa ng kanyang ina. Matapos ang ilang minutong biyahe, nakarating na rin siya sa lugar ng kanyang ama. Nagtago siya sa isang puno. Hinagilap ng tingin kung nasaan ang kanyang ina. Nakarinig siya ng pagaspas ng pakpak sa paligid. Tuminga na siya at nakita ang ina na nasa bubungan. Wala siyang nagawa, kundi panuuri na lamang ito at hintayin ang pagkakataon para masundo ang ina. Nang makababa na ito sa lupa, kaagad na bumalik ang anyong tao ni Lourdes. Pagkatapos ay naglakad ito papunta sa gate ng bahay na bato. Dali-daling nilapitan ni Risa ang ina, pero hindi niya na ito napigilan pa na pindutin ang doorbell. Ay naku po, Nay, huwag na tayo mang-istorbo dito. Umuwi na tayo, please. Ibibigay ko lang naman itong ulam. Masama ba yon? Hindi mo naiintindihan, Inay. Ipagtatabuyan niya lang tayo. Kaya umalis na lang tayo. Anak, baka nagbago na ang tatay mo. Hintayin natin. Nagulat na lang si Risa nang pindutin ng paulit-ulit ng kanyang ina ang doorbell. Dahilan para makarinig sila ng sigaw mula sa loob ng bakuran. Sandali lang! Huwag niyong paglaruan ng doorbell! Hindi bigyan ang mga tao rito! Nandyan na! Narinig mo yun, anak? Boses ng tatay mo yun. Di ba, boses pa lang, Maginoo na? Maginoo, nakasigaw na nga po. Umalis na lang tayo, Nay. Sisigawan lang din naman tayo niyan. Hindi yan. Maniwala ka sa kutob ko. Tumahimik na lamang si Lourdes. Hinintay na pagbuksan sila ng gate. May nagtulak sa kanya na hintayin lumabas ang kanyang ama. Bigla siyang nakaramdam na magkahalong kaba at saya dahil makikita niyang muli ang ama. Pero hindi niya pa rin maalis sa isip ng mga sandaling yun na ipagtatabuyan sila nito dahil hindi na sila nakikilala. Nabigla si Risa nang biglang marinig na tumunog ang gate. May nagbukas nito sa loob. Lalo siyang kinabahan dahil sa pagkasabik na makita kahit sandali ang kanyang ama. Sino sila? Anton! Ikaw na naman! Akala ko hindi ka na babalik dahil ilang buwan ka nang hindi nagungulit. Buhay ka pa pala! Excuse me? Hinahangad mo pala na mamatay ng nanay ko? Kasama ka pala. Sorry, ang ibig ko lang namang sabihin, di ba may sakit ang daday mo? Tapos ang tagal na nun na hindi nagugulit. Kaya naisip ko baka... Namatay na siya. Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Pero nag-uulyanin lang ang nanay ko. Napaaga lang pag-uulyanin niya. At hindi naman yun rason para mamatay kaagad siya. Oo na! Nakita nyo na ako. Pwede na kayong umalis. Ganun lang yun? Ikaw na rin na may sabi, di ba? Kamukha ko ang namatay niyang asawa. At dahil may sakit ang daday mo, palagi siyang pumupunta rito para makita ako. Kahit paano ay nakakaginhawa siya sa sakit niya. Nakita niya na ako, hindi pa ba sapat yun? Nagdala ako ng ulam sa iyo, Anton. Yung paborito mo, tinola. May tanglad ito. Saka, ginisa na rin sa bawang at may asin na. Mas masarap na ito kaysa dati. Kasi anak mo na ang nagluto nito. Heto, kunin mo. Tikman mo lang kahit yung sabaw. Pinagmasdan ni Risa ang magiging reaksyon ng lalaki. Tila ba nagdadalawang isip ito na kunin ang iniabot ng kanyang ina. Kunin mo na lang. Pagkaalis namin, itapon mo na lang. Kagaya ng ginagawa mo dati sa mga ibinibigay niya. Para makaalis na rin kami. Sige.
Salamat dito. Kainin mo yan ha. Masarap yan. Sige. Isasarado na sana ng lalaki ang gate nang may tumawag sa kanyang babae. Biglang nanlisik ang mga mata ni Lourdes dahil nakilala niya ang boses na yun. Ang babaeng yun. Siyang umagaw sa tatay mo. Nay, umalis na po tayo. Hinatak niya na ang ina palayo pero nagmamatigas ito. Galit na galit ito. Pilit na sinisilip ni Lourdes ang loob ng bakuran para matanaw niya ang babae. Iniharang naman ni Risa ang sarili niya para hindi na makita ng kanyang ina ang babaeng yun dahil alam niyang magwawala na naman ito. Umuwi na po tayo. Huwag na natin silang istorbohin, Nay. Napaiyak na lamang si Lourdes. Nang magsarado na ang gate, napahawak ito sa kanyang dibdib at pinipigil ang pag-iyak. Talagang masaya sila, ano? Hindi pa rin sila naghihiwalay. Hindi pa rin ako naaalala ni Anton. Bakit ang tagal naman niyang makaalala? Nay, hayaan na po natin. Tadhana nang may gawa nun. Mahirap kalabanin ng tadhana. Halika na, umuwi na po tayo. Sandali, may naamoy ako. Naamoy? Na ano? Sanggol, may naamoy akong buntis. Hindi kaya buntis na ang babae ni Anton? Hindi ako papayag na maging masaya sila. Hindi sila pwedeng magkaanak. Kapag nagkaanak sila, lalong magiging matibay ang pagsasama nila. Dapat ikaw lang ang anak ni Anton. Hindi siya pwedeng magkaanak sa ibang babae. Tama na po. Umuwi na po tayo. Tama na yung nakita mo na siya ngayon. Huwag ka nang gumawa ng ikapapahamak mo, Nay. Pinilit na lamang hilahin ni Risa ang ina hanggang sa maisakay na rin siya nito sa jeep. Tulala si Lourdes sa buong biyahe hanggang sa paglalakad nila pauwi ng bahay. Wala pa rin ito sa sarili. Ma! Lola! Nakabalik na po kayo. Ma! Saan mo nakita si Lola? Malayo na. Kaya sa susunod, anak, huwag nating hayaan na makatakas ang lola mo kasi ang hirap niyang iuwi. Opo, Ma. Si Lola naman kasi, napakapasaway. Sino ka bang bata ka? Apo niyo po ako, Lola. Ako po si Rose Ann. Apo! Kailan ka pa nag-asawa, Risa? Bakit hindi ko nakikita ang asawa mo? Hindi nga po, inay. Seaman po si Jerwin. Sino yun? Ay, naku, Nay. Alam nyo, napagod na po kayo. Matulog ka na. Matutulog ay hindi pa naman gabi. Ay tama! Dapat nga akong matulog na. Kasi mamayang gabi, kailangan kong bumalik doon. Hindi pwedeng magkaanak si Anton sa babaeng yon. Babalikan ko siya. Nay! Huwag ka na nga pong magsalita ng ganyan. Naririnig ka ni Rose Ann. Doon na po tayo sa kwarto. Matulog na po kayo. Dapat umiidlip kayo kapag tanghali para hindi kayo gaanong makulit. Hindi ako makulit. Hindi nga po. Sabi ko nga hindi, diba? Nang makatulog na si Lourdes, tiniyak ni Risa na naipako niya ng mabuti ang mga butas ng bahay nila. Yun ang mga sinira ng kanyang ina para makalabas tuwing nagsasaaswang ito. Nay! Bakit po kayo nagpapako dyan? Kung kasi anak, maraming sira yung bahay natin. Wala naman tayong kasama dito sa bahay. Kaya sino pang gagawa? Bakit po kasi nasisira yan? Sinong gumagawa? Tsaka, pati ang pinto dito sa kusina natin, ipinapako mo rin. Saan na tayo lalabas? May isa pa naman tayong pinto sa sala, di ba? Doon na lang tayo lalabas. Okay po. Kinagabihan, nahirapang pakainin ni Risa ang kanyang ina dahil tulala na naman ito na parabang malalim ang iniisip. Anak,
tapos ka namang kumain, di ba? Maglinis ka na ng katawan mo, tapos pumasok ka na dun sa kwarto. Okay po. Manonood na lang po ako ng TV, Ma. O sige. O ikaw naman, Nay. Kanina pa tayo dito. Hindi mo pa rin napapangalahati yung kinakain mo. Ano bang iniisip mo? Nung nalaman ni Anton na aswang ako, natakot siya. Nagalit siya. Isinumpa niya ako. Balak niya akong iwan. Halimaw ang tingin niya sa akin. Ang tagal kong itinago sa kanya ang sikreto ko kasi alam kong hindi niya ako matatanggap. Pero bilog ang buwan nun. Hindi ko siya napainom ng pampatulog. Kaya nalaman niya ang sikreto ko. Dahil sa takot ko na iwanan niya ako, sinubukan ko siyang kausapin. Pero kinamuhian niya lang ako. Pero namuhi lang siya sa akin. Iniwan niya ako at bumalik siya sa magulang niya. Ilang beses ko siyang sinuyong, pero paulit-ulit niya akong itinaboy. Kaya inaway ko siya. Hindi ko naman sinasadya na maitulak siya at mauntog ang ulo niya sa bato. Dahil doon, hindi na niya ako maalala. Hindi boto sa akin ang magulang niya, kaya madali siyang nailayo sa akin. Pagbalik niya, may asawa na siyang iba. Kahit ilang beses ko siyang puntahan, hindi niya pa rin ako maalala. Mahal na mahal ko siya. Pero hindi na niya ako kilala. Wala na akong halaga sa kanya. Paano na? Nay, matagal na po yun. Kalimutan niyo na. Hindi ba ang sabi ko sa inyo? Isipin natin na matagal na siyang patay para makalimutan natin siya. Bakit ba kasi binabalik-balikan mo pa? Hindi sila pwedeng maging masaya. Hindi sila pwedeng magkaanak at babalikan ko sila. Nay, hindi ka pwedeng umalis ngayong gabi o kahit kailan gabi pa. Hindi na ako papayag. Palagi mo ako natatakasan. Ilang pagbubuntis na ng asawa niya ang nasayang. Ilang anak nang nawala sa kanila dahil kinakain mo. Hindi ko na kayang maulit pa yon. Hindi ka na makakaalis pa ngayong gabi. Wala ka nang lalabasan mamaya. Pagkatapos mong kumain, ikakadena kita. Ano? Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Gusto mo bang maging masaya sila? At tayo hindi? Nay, masaya naman po tayo. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Pabayaan mo na kasi sila. Utang na loob. Gusto ko nang mamuhay sa katahimikan. Ayokong lumaki si Rose, nakamuhian niya ako dahil sa mga ginagawa mo. Huwag mo naman akong pahirapan, Nay. Pakiusap. Inaano ba kita? Hindi ko naman sinabi sa'yo na pakainin mo ko. Kaya ko namang kumain mag-isa. Tapos sasabihin mo na pinahihirapan kita. Kung hirap ka na sa pag-aalaga sa akin, edi iwan mo na lang ako dito. Umalis ka na. Sumama ka na rin sa nobyo mo. Sino nga yun? Si Jerwin? Yun, sumama ka na doon. Ay, naku, Nay. Masisiraan talaga ako ng bait sa'yo. Paiba-iba na lang yung sinasabi mo. Sige na, ubusin mo na ang pagkain mo pagkatapos matulog ka na. Pinanood na lamang ni Risa ang ina habang kumakain ito. Pagkatapos ay nilinisan niya ito sa katawan at pinapasok sa kwarto. Nagligpit naman siya ng kusina at pagkatapos niyon, saka naglinis ng sarili. Sinilip muna niya ang ina sa silid nito bago pumasok ng kanyang silid. Mabuti naman at nakatulog na siya. Sana maging mahimbing niya. Hindi naman siya makakatakas. Sinigurado kong nakasarado ang lahat ng pinto at bintana at hindi niya mabubuksan yun dahil nakapadlock sa loob. Mapapanatag ako dahil hindi siya makakaalis kahit nasaan yung aswang siya. Sakto na rin naman ang mga buhay na manok na ipinasok ko para may makain siya pagising niya. Pumasok na siya sa silid nilang mag-ina. Tinabihan ang anak sa pagtulog. Mahimbing na natulog si Risa.
ng maalimpungatan dahil nakarinig siya ng pagaspas ng pakpak sa labas ng kanilang bahay. Nay, hindi. Imposible. Dali-dali siyang bumangon para hagilapin ang ina. Tiningnan niya ang buong bahay at wala namang nasira. Walang pwedeng madaanan ng kanyang ina para makalabas ito. Pinunta niya ito sa silid para tingnan kung naruroon. Shit! Nakalabas nga siya. Nasira niya ang bintana ng kwarto niya. Nay! Hindi pwede. Anong gagawin ko? Baka puntahan niya sila. Dali-dali siyang lumabas ng bahay para sundan ang ina. Pinakinggan niya ang pagaspas ng pakpak at sinundan ito. Nasaan na? Nawala ng ingay ng pakpak niya. Nasaan na siya? Kanina lang nandito siya eh. Imposible namang nakalayo ka agad. Naglakad-lakad pa siya papunta sa kulungan ng mga alaga nilang baboy. Narinig niyang nag-iiyakan namang ito. Dali-dali siyang lumapit. Nagbabaka sakaling naruroon ang kanyang ina. Nay! Sus ko! Anong ginawa mo? Galit na umangil ang kanyang ina nang makita siya nito. Napatakip na lamang ng bibig si Risa nang makita ang ilang baboy na nakandusay na. Wakwak na ang tiyan namang ito at wala na rin ang mga lamang loob. Sige, Nay. Mabuti na yung itong mga alaga nating baboy ang kinain mo. Kaysa ibang ginawa mong midnight snack. May mapapakinabangan pa rin naman ako sa baboy na yan. Kasi lamang loob lang naman ang kinain mo sa kanila. Pero wag mo nang ubusin. Kasi hindi ko maibibenta lahat ng karni niyan. Nakakailan ka na ba, ha? Masarap. Masarap ang mga pagkain ito. Masarap ang lasa kapag gumagalaw-galaw pa. Gusto mo ba? Halika. Iho, hindi ko nga po masikmurang tingnan ang ginagawa mo. Aalukin niyo pa ako. Tapos na ba kayo? Busog ka na ba? Siguro. Palagay ko nga ay busog na ako. Uuwi na ako. Teka, saan ba ako nakatira? Saan ba ako uuwi? Sino ka ba? Nay, ako po ito si Risa. Halika na, lilinisan na kita. Tapos matulog ka na ulit. Mamaya ko na aayusin ang mga baboy na kinatay mo. Dinala niya sa banyo ang ina at nilinisan ang katawan. Pinaupo niya ito sa upuan para hindi mangawit. Si Anton kaya? Kailan uuwi? Nay, patay na po siya. Matagal na. Patay na? Bakit siya namatay? Sino pumatay sa kanya? Sino? Sabihin mo! Sino pumatay sa lalaking mahal ko? Biglang nagalit si Lourdes at mabilis na sinakal si Risa. Nay, diwan mo ko. Hindi na ako makahinga. Ikaw ba? Ikaw ba ang pumatay sa asawa ko? Hindi! Ikaw! Ikaw ang babae niya! Ang kapal ng mukha mong agawin siya sa akin! Saan mo dinala ang asawa ko? Ha? Saan mo dinala si Anton? Ibalik mo siya sa akin! Nay, tama na po. Nasasaktan ako. Natigilan sila nang biglang pagising si Rose Ann at nakita silang nasa ganung sitwasyon. Ma! Ano pong nangyayari? Nag-aaway po ba kayo ni Lola? Risa, anak, halika! Lumayo ka sa babaeng ito! Siya ang nang-agaw sa tatay mo! Tandaan mo ang mukhang yan! Mga agaw siya! Kabit siya ng tatay mo! Lola, si Mama po yan. Saka, patay na po si Lolo, matagal na po. Nakalimutan niyo na naman. Lumabas ng banyo si Lourdes at nilapitan ang apo. Hindi, anak. Siya ang babae ng tatay mo. Inagaw niya ang tatay mo sa atin. Masama siya. Lola, bakit po puro dugo ang damit niyo? Ano pong ginawa niyo? Ako?
Hindi ko alam. Bakit nga ba ako puro dugo? Bakit ba? Roseanne, anak, doon ka na muna sa kwarto ha. Nililinis ko lang ang lola mo kasi nadapa siya eh. Marami siyang sugat. Sige na anak, pumasok ka na sa kwarto. Pagkaalis ng bata ay saka naman tumakbo si Lourdes sa loob ng silid nito. Saka inilak ang doorknob. Nay! Nay, buksan mo itong pinto! Hindi pa kita tapos linisan! Umalis ka dito! Hindi kita kilala! Iwan mo na kami ng anak ko! Lumabas ka sa bahay ko! Layas! Sige po, mamaya na kita babalikan kapag okay ka na. Aayusin ko na lang yung mga baboy. Pumunta siya sa kulungan para katayin ng maayos ang mga baboy na tinanggalan ng lamang loob ng kanyang ina. Napakamot na lamang siya sa ulo dahil sa mga baboy na napatay. May ilang pang mga biik na hindi na mapapakinabangan kaya inilibing na lamang niya sa lupa. Habang kinakatay ang mga baboy, narinig niyang sumisigaw ang kanyang anak. Roseanne, bakit kaya? Dali-dali siyang umuwi para tingnan ang anak, pero wala na ito sa bahay. Wala na rin doon ang kanyang ina. Nay! Diyos ko, saan balak dali ni nanay ang anak ko? Huwag naman sana. Naku, Nay, huwag mong sasaktan ang anak ko. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay para sundan ang dalawa. Narinig niya ang anak na sumisigaw. Tinatawag siya nito. Humingi ito ng saklolo. Papunta ng gubat ang maglola, kaya nagmamadali siyang tumakbo para maabutan sila. Nay! Nay, huminto kayo! Bitiwan mo yung anak ko! Ano bang balak mo gawin sa kanya? Tumahimik ka, makating kabit! Huwag mo akong mainay-inay! Ang kapal na mukha mong pumunta sa bahay! Nakuha mo na nga si Anton? Balak mo bang kunin ang anak ko? Bakit? Dahil ba hindi kayo magkaanak? Talagang hindi kayo magkakaanak dahil tuwing nabubuntis ka, nandun ako sa bubungan ng bahay nyo. Sinisip-sip ko ang bata sa sinapupunan mo gamit ang mahaba kong dila. Paulit-ulit ko yung ginagawa dahil hindi kayo pwede magkaanak. Pero ngayon, gusto mong makuha ang anak ko? Hindi niyo makukuha si Risa sa akin. Mamamatay muna ako. Nay! Ako to, si Risa. Ako ang anak mo. Tumigil ka na. Nasasaktan ang apo mo. Bitiwan mo na siya. Parang awa mo na, Nay. Bitiwan mo na yung anak ko. Ma! Tulungan mo ako, Ma! Pilitin mong makawala sa lola mo, anak. Pilitin mo. Masakit po ang paghahawak sa akin ni Lola, Ma! Hindi mo kami maaabutan. Umalis ka na dito, babaeng higad! Ma, aalis na ako. Sige na po. Ibalik mo na lang ang anak ko sa bahay. Huwag mo siyang sasaktan. Sige na, pahig na ako, Nay. Aalis na ako. Ma! Huwag mo akong iwan, Mama! Tumakbo pa ng mabilis si Risa dahil nakita niyang nahihirapan sa paglalakad ang dalawa. Madilim at maraming nagtataas ang damo, kaya bumagal ang paglakad nila. Nang maabutan niya na ang mga ito, kaagad niyang hinablot ang anak at niyakap. Anak, nasaktan ka ba? Masakit po ang braso ko, Ma. Saka pa ako po. Uuwi na tayo. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Biglang nanlisik ang mga mata ni Lourdes dahil sa galit. Nag-iba rin ang ekspresyon ng mukha nito. Nangangalit ang mga ugat at nagtatagis ang mga bagang. Nay! Nay, makinig ka! Ako to si Risa! Ako yung anak mo! Bakit ba hindi mo matandaan? Tumahimik ka! 7 taong gulang lang ang anak ko! Paano magiging ikaw? Sinungaling! Mapagpanggap! Ako pa ang lolokohin mo? Mabuti na lang din at nandito na tayo sa gubat.
ililibing kita ng buhay dito. Ay hindi, dapat pala kainin kita para tiyak na hindi ka na mabubuhay. Masamang damo ka. Kapag napatay kita, babalik na sa akin si Anton. Magsasama kami at magiging buo at masaya na ang pamilya namin. Ano ba, Nay? Talaga bang tuluyan ka na nakalimot? Anak, kaya mo bang tumakbo? Kailangan nating makabalik sa bahay. Mas ligtas tayo doon. Makinig ka, ha? Bilisan mong tumakbo, ha? Opo, Ma. Ngayon na, anak. Tumakbo na tayo! Magkahawak kamay silang tumakbo. Panakanakang lumingon sa likuran si Risa. Nahagip ng mata niya ang kanyang ina na unti-unting nagpapalit ng anyo. Umaatungal na rin ito na parang mabangis na hayop. Naku po, natalo na siya ng galit niya. Hindi na niya tayo makikilala. Anak, bilisan mo pa ang pagtakbo. Bilisan mo, Rosan! Ma, ano pong nangyayari kay Lola? Bakit parang nagiging halimaw na siya? Huwag mo na siyang pansinin. Huwag kang lilingon. Basta tumakbo ka lang, anak. Narinig ni Risa ang pagaspas ng bakpak ng ina. Lumipad ito palapit sa kanila habang umaatungal na may kasamang halakhak. Boses ng halimaw rin ito, kaya napaiyak na lamang si Roseanne. Ma, bakit may halimaw na sumusunod sa atin? Nasaan na po si Lola? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Mabagal lang tayo eh. Basta takbo lang, anak, ha? Malapit na tayo sa bahay. Kailangang makapasok tayo bago pa tayo maabutan. Napapasigaw na sa takot si Roseanne dahil hinahablot sila ng lumilipad na aswang. Kada tinatangka silang abutin, yumuyuko na lamang sila para makaiwas. Ibalik mo sa akin ang anak ko! Akin na siya! Hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin! Huwag ka nalang makinig sa kanya. Hindi kita ibibigay sa kanya. Takbo lang, anak. Malapit na tayo sa bahay. Nang makarating na sila sa bahay, kaagad silang pumasok at mabilis na isinara ni Risa ang pinto. Iyak ng iyak si Roseanne dahil sa takot. Paikot-ikot ang aswang sa labas ng bahay. Palakas ng palakas ang pagaspas ng pakpak. Nagpupumilit itong pumasok. Pilit na sinisira ang bintana at pinto para lang makapasok sa loob. Ma, ano po bang halimaw yan? Nakakatakot, Ma. Pumasok ka na sa kwarto mo, anak. Magtago ka doon. Bilisan mo! Napatingala si Risa sa bubong dahil narinig niyang kumakalampag ang yero na parang tinutuklap ito ng kanyang ina para lamang makapasok. Sinasabayan pa ito ng malalakas na atungal. Maya-maya'y biglang tumahimik. Naisip ni Risa na nasira na ang bintana sa kwarto ng ina. Dali-dali niya itong pinuntahan. Pinilit niyang itulak ang malaking aparador para iharang sa bintana. Napasigaw na siya dahil bigla na lang nasa labas ang bintana ang kanyang ina at itinutulak nito ang aparador. Papasukin mo ako! Bakit ba ayaw mo akong papasukin? Bahay ko yan! Lumabas ka dyan! Bakit mo kinukulong anak ko? Pakawalan mo siya! Higad ka! Hindi niya pinansin ng ina. Nang maiharang niya na ang aparador sa bintana, napasandal siya roon at nagpakawala ng malalim na paghinga. Naiyak siya sa mga nangyari. Nay, bumalik ka na, please. Alalahanin mo naman kami. Bakit sa dami ng makakalimutan mo, isinama mo pa kami ni Roseanne doon? Ano nang gagawin ko? Paano kita pipigilan? Hindi naman kita kayang patayin kasi nanay kita. Paano na? Ano nang gagawin ko? Sana bumalik na ang alaala mo. Please, Nay.
Panay pa rin ang atungan ng kanyang ina sa labas ng bahay habang paikot-ikot na lumilipad. Nagpupumilit pa rin itong makapasok. Pinunta naman ni Risa ang anak sa kanilang silid at niyakap ito. Ma, nasan po si Lola? Bakit may halimaw sa labas? Si Lola ba yun? Bakit siya naging halimaw, Ma? Hindi siyang lola mo, anak. Isang halimaw yon. Ang lola mo, hindi siya halimaw, ha? Nasan po si Lola? Pinatay po ba niya? Kinain ba niya si Lola, Ma? Natatakot na ako. Huwag ka na matakot. Poprotektahan kita, ha? Hindi tayo mapapasok ng halimaw dito sa loob ng bahay. Tumilaok na ang mga alaga nilang tandang nang huminto si Lourdes sa pagwawala sa labas ng bahay. Tumahimik na ang paligid. Maya-maya'y nakatulog na rin si Rose Ann. Inihiga niya ito sa kama at kinumutan. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid para makiramdam sa labas ng bahay. Nakarinig siya ng mahinang pag-umol na tinatawag ang kanyang pangalan. Nay, bumalik ka na ba sa pagiging tao? Sumilip siya sa siwang ng bintana. Naaninag niya ang ina na nakahiga sa lupa. Nasaan yung tao na ito? Namimilipit at tila nanlalambot na. Dali-dali siyang lumabas ng bahay. Nilapitan ang ina. Nay, Risa, anak, bakit hindi mo ako pinapasok sa bahay? Bakit mo ako pinatulog dito sa labas? Ang ginaw-ginaw dito. May nagawa ba akong mali? Ha? Bakit sa labas ako ng bahay natulog? Naging pasaway ba ako, anak? Nay, opo, naging pasaway ka nga. Muntik mo na kaming saktin ni Rose Ann. Natakot ako eh. Hindi mo na kami naaalala. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo si nanay. Nay! Niyakap niya na lamang ang ina, saka ibinuhos ang pag-iyak. Ilang segundo rin silang nasa ganung sitwasyon. Pagkatapos ay inalalayan niya ang ina na pumasok sa bahay. Dinala niya ito sa banyo, saka nilinisan. Pagkatapos ay pinakain at dinala sa silid nito para makatulog. Nang mapanatag na siya ay binalikan niya ang baboy na kanyang kinakatay. Itinuloy niya ang pagkakatay sa mga ito. Nang sumikat na ang araw, inilako niya ito para ibenta sa mga kapitbahay. Dahil mura lang ang kanyang benta, mabilis na naubos ang mga baboy. Pag-uwi niya ng bahay, naabutan niyang nakikipaglaro ang kanyang ina sa anak niyang si Rose Ann. Mabuti na lang at hindi na trauma si Rose Ann sa nangyari. Matalino siyang bata. Alam niyang may sakit ang lola niya, kaya mabilis niyang nalimutan ang lahat. Ma, nandyan ka na pala. Saan ka po ba galing? Gutom na po ako eh. Naglako ako ng mga paninda, anak. Mabuti naman at nililibang mong lola mo. Opo, para hindi na po siya tumakas. Pero gutom na po ako. Ako rin gutom na. Sige, heto na nga po. Magluluto na ako. Pagkaluto niya ay naghain na rin siya, saka sila sabay-sabay na kumain. Bakit palaging walang lasa ang niluluto mo, Risa? Wala ka na talagang panlasa? O baka ako ang walang panglasa? Kasi po, inay, naubusan po tayo ng asin. Hindi naman po matabang, Ma. Okay naman po itong ulam. Bakit walang lasa ang kay Lola? Saka, bakit po nakabukod ang pagkain ni Lola? Kasi anak, may sakit siya. Ako? May sakit? Anong sakit ko? Nakakahawa ba? Hindi naman po. Pero bawal po kasi sa inyong pagkain na masyadong malasa. Nay, sabi po yan ng doktor. Ganun ba? Ibig sabihin,
malala na ang sakit ko. Siguro nga po, Lola. Kasi kagabi bigla ka na lang nagwala. Tapos dinala mo pa ako sa gubat. Nakakatakot kaya. Ang dilim dun eh. Tapos madamo pa. Puro nga ako sugat eh. Ang sakit ng katawan ko. Sa gubat? Dinala kita sa gubat? Bakit? Tama na yan. Kalimutan nyo na yon. Hindi na yun mauulit. Kumain na tayo ha. Maaga akong nagising ngayon. Gusto kong matulog muna kahit saglit lang. Hapon na nang magising si Risa, kaagad niyang hinanap ang ina dahil si Roseanne lang ang nakita niyang nasa bahay. Anak, nasaan ang lola mo? Umalis po, Ma. Saan na naman pumunta? Bibili daw po siya ng tinapay para may merienda tayo. Ay, naku po. Saan na naman pupunta ang matandang yun? Hindi pa nga ako nakakabawi ng pagod ko sa mga ginawa niya. Tapos umalis na naman. Ay, saan ko na naman siya hahagilapin? Paano kapag nahuli siya ng mga tao? Ay, nay naman. Bakit palagi mo nalang pinapasakit ang ulo ko? Pagbalik mo talaga, ikakadena na kita. Natigilan siya sa pagsasalita nang dumating ang kanyang ina at sinagot ang mga sinabi niya. Grabe ka naman. Ikakadena mo ang ina mo. Ang sama mo namang anak. Nay naman kasi, hindi ka dapat umaalis na mag-isa. Mainit sa labas kaya hindi ko na isinama si Roseanne. Saka, sandali lang naman ako. Bumili nga lang ako ng tinapay. Halika, magmerienda tayo. Saan ka na naman kumuha ng pera? May nakita akong wallet dyan sa ibabaw ng Durabox. Kumuha lang ako ng ilang barya. Huwag ka nang magmaktol, anak. Masama ang nagdadamot. Halika na, apo. Ibinili kita ng paborito mong ensaymada. Talaga po, Lola! Yay! Kinagabihan, hindi dalawin ng antok si Risa dahil sa pag-iisip. Nag-aalala siyang baka tumakas na naman ang kanyang ina kahit isinarado niya ang nasirang bintana sa kwarto nito. Alam niyang makatatakas pa rin ang kanyang ina, lalo na kapag naabutan ito ng pag-uuliyanin habang nasa kanyang anyong aswang. Pinunta niya ito sa silid at nakitang mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Ganon din naman ang anak niyang si Roseanne. 11:00 na ng gabi nang dalawin siya ng antok. Pumasok na rin siya sa silid para matulog. Inisip niyang hindi tatakas ang kanyang ina dahil malalim rin at mahimbing pa rin ang tulog nito. Nakasanayan na ni Risang gumising ng maaga bago sumikat ang araw dahil kailangan niya magpakain ng mga alagang baboy. Bago lumabas ng bahay ay nakarinig siya ng kaluskus sa loob ng banyo. Lumapit siya doon dahil alam niya ang kanyang ina ang naruroon. Nay, kanina ka pa ba dyan? Gising ka na pala eh. May kailangan ka ba? Umalis ka dito! Huwag kang papasok! Nay, ano bang ginagawa mo dyan sa loob? Dahil sa pag-aalala ay pinilit niyang buksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang ina na nasa anyong aswang. Nakalawit pa ang mahaba nitong dila sa timbang may tubig. Naglalaway ng malapot ang kanyang ina. At hinang-hina ang katawan. Anong nangyari sa'yo? Bakit nangihina ka? Nay, ano bang kinain mo? Hindi mo naman kinain yung mga manok na inilagay ko sa kusina. May kinain ka ba? Sabihin mo. Patay ang bata. Ha? Anong patay? Sinong patay? Sinong bata bang sinasabi mo? Umalis ka ba? Nabiktima ka ba, ha? Paano ka nakalabas ng bahay? Napatingala si Risa nang makita niyang nakaangat ang bubong ng banyo. Nagawa mo itong sirain? Sinong biniktima mo, Nay? Yung magiging anak ni Anton? Mali.
Hindi ko na dapat sinipsip yun. Patay ang batang yun. Patay na yun. Walang buhay ang batang dinadala ng babaeng yun. Pero, nasipsip ko pa rin. Kumain ako ng patay na sanggol. Sinalo ni Risa ang ina ng tuluyan itong bumagsak. Nagsuka ito pero wala namang lumalabas. Hinang-hina si Lourdes na tila nakakain ng lason. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya nakabalik sa pagiging anyong tao. Nilinis muna ni Risa ang ina, saka ito inalalayan papunta sa silid at inihiga sa kama. Ang lamig mo, Nay. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo na silang balikan. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Ikaw pa ang nagkasakit. Dahil dyan sa galit mo sa kanila. Hindi mo na nagawang tingnan kung buhay pa ba yung sanggol na yun bago mo kinain. Nalasong ka dahil sa katawan mo. Ano nang gagawin ko ngayon? Ano bang ipapainom kong gamot sa'yo? May gamot ba para sa mga aswang na lason? Painumin na lang kaya kita ng tinunaw na asin. Biglang umangil ang kanyang ina dahil sa galit ng sabi niya iyon. Pero hindi naman ito nakapanakit. Lambot na lambot ito at namumutla. Masakit ang tiyan ko. Parang hinahalukay. Ikuha mo na ako ng palanggana. Gusto kong isuka ang lahat ng kinain ko. Sandali lang po. Kukuha ako sa kusina. Pagbalik niya ay kaagad niyang inilapit sa ina ang maliit na palanggana. Pero malapot na lang ng laway ang inilabas nito. Ayaw lumabas. Hanggang ngayon, pinahihirapan pa rin nila ako. Ayaw pa rin nila akong patahimikin. Nagagawa pa rin nila akong saktan. Nay, hindi ka nila sinasaktan. Ikaw ang nananakit sa sarili mo. Kapag matino ang pag-iisip mo, doon ka palagi tumatakbo. Kung hinahayaan mo na lang kasi sila, hindi mo mararanasan yan. Hindi ko makakayang makita silang masaya. Sa tingin mo ba masaya sila? Hindi rin sila masaya kasi gusto nilang magkaanak. Pero hindi naman nangyayari. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi sila nagkakaanak. Sobra-sobra ng paghihiganti mo. Idinadamay mo yung mga batang walang muwang. Tama na, Nay. Manahimik na tayo. Makontento ka na sa mga nagawa mo. Magpatawad ka na. Gusto ko na rin ang tahimik na buhay. Lumaki kang walang ama. Napakasakit nun sa akin. Okay lang naman po sa akin yun. Hindi kawalan sa pagkatao ko ang mabuhay ng walang ama. Aanhin ko naman ang isang ama kung hindi rin siya mabuting tao. Naipinalaki mo ko ng puno ng pagmamahal. Kaya hindi ko naramdaman na may kulang sa akin. Ayoko nang nahihirapan ka. Ang makita ka sa ganitong sitwasyon, masakit yun sa akin, Nay. Mas mainam pang magkasugat ka sa katawan kasi kaya mong paghilumin yun. Pero malason ka. Paano na? Anong igagamot ko sa'yo? Hayaan mo na akong mamatay. Makinig ka sa akin. Wag na wag mong papapasukin si Roseanne sa kwarto. Kahit anong mangyari, hindi siya pwedeng pumasok dito. Alam kong sa kamatayan na rin ako mauuwi. Kaya bago pa ako malagutan ng hininga, umalis na kayo dito sa bahay. Kasi hindi ko mapipigilan ang itim na bato kapag naghanap na ito ng bagong papasukan na katawan. Sa oras na mailuwa ko ang batong iyon,
tiyak na papasok ito sa taong malapit sa akin. Siya ang magmamana ng pagiging aswang ko. Kaya mabuti pang iwanan na ninyo ako dito bago pa mangyari yun. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag isa sa inyo ng apo ko ay matulad sa akin. Naiintindihan mo ba, anak? Kapag alam mong malapit na akong mamatay, lumabas na kayo ng bahay. Balikan niyo na lang ako. Kapag tuluyan na akong wala ng buhay. Umiyak na lamang ng umiyak si Risa. Hindi na siya makasagot sa kanyang ina, pero alam niyang yun ang pinakatamang gawin. Ayaw niya ring may magmamana ng pagiging aswang ng kanyang ina. Lalong hindi siya makapapayag kapag ang kanyang anak ang nakakuha nito. Nang makatulog ang kanyang ina, sinalubong siya ni Rose Ann pagkalabas nito ng silid. Ma, kumusta na po si Lola? May sakit po ba siya? Oo anak, may sakit ang lola mo. Malubha. Nakakahawa yun. Kaya huwag kang papasok ng silid niya. Delikado. Baka mahawa ka. Ano pong sakit niya, Ma? Bakit hindi po natin siya dalhin sa doktor? Hindi pwede anak. May mga gamot naman na iniinom ang lola mo. Gagaling pa po ba siya, Mama? Oo naman. Basta maniwala lang tayo na gagaling siya. Pero makinig ka sa akin ha. Huwag na huwag kang papasok ng silid niya. Kahit tawagin ka niya, hindi ka pwedeng pumasok doon. Opo, Ma. Kawawa naman po pala si Lola. Sana gumaling na po siya. Kahit madalas po niya akong makalimutan, mahal na mahal ko pa rin po siya. Si Lola lang ang kalaro ko, kaya ayaw ko pong mawala siya. Ilang araw at gabi nang nakaratay sa higaan si Lourdes habang tumatagal. Palala ng palala ang kanyang kalusugan. Lalo siyang nangihina. Hindi na rin siya kumakain. Puro tubig na lang ang laman ng kanyang tiyan. Nay, kumain ka na po. Kahit konti lang. Kahit ilang subo lang. Lugaw naman ito eh. Kaya hindi ka mahihirapan sa paglunok. Hindi magkain ang gusto ko. Gusto kong makita si Anton. Kahit sa uling sandali lang. Gusto ko siyang makita. Papuntahin mo siya dito. Kahit saglit lang. Makita ko siya. Imposible mangyari yun, inay. Hindi ka naman niya naaalala. Napag-isip-isip din ni Risa ang mga sinabi ng kanyang ina dahil sa awa niya rito. Nagbakasakali siyang puntahan ang kanyang ama sa bahay nito. Ilang segundo muna siyang nakatitig sa doorbell bago iyon pindutin. Nakailang pindot na rin siya bago buksan ang gate. Eksaktong ang kanyang ama ang nagbukas nito. Ikaw na naman. Ano bang kailangan mo? Bakit nag-iisa ka yata? Hindi mo kasama ang bakulit mong ina. May sakit po siya. Nagpunta ka ba rito para humingi ng tulong pinansyal? Sa palagay ko ay kalabisan na yon. Dati kinakausap mo ko. Ang sabi mo payagan akong makita lang ako ng nanay mo dahil nag-uuliyanin na siya. Kamukha ko ang dati niyang asawa at ang gusto niya lang makita ako. Hindi pa ba sapat yun? Hindi ko kailangan ng pera. Kung ako lang, hindi ako pupunta dito. Nahihiya rin naman ako. Ayoko nang makaabala ng ibang tao. Pero ang nanay ko po, malapit na siyang mamatay. Malubha ang sakit niya at nakaratay na lang siya sa higaan. Ang tanging hiling niya lang ay makita ka. Gusto ko lang pagbigyan ng hiling niya bago siya pumanaw.
Nakikiusap po ako sa iyo. Pagkatapos nito, wala nang mangungulit sa iyo. Wala nang ulyaning babaeng pipindot ng doorbell nyo. Hindi na po kayo maaabala. Nagmamakaawa ako. Kapag po may oras kayo, puntahan niyo po siya. Ikaw lang ang hinihintay niya. Nandito po ang address sa papel na ito. Isinulat ko. Pasensya na po sa abala. Ito na huli kong pakiusap. Hindi naman ako ang dati niyang asawa. Bakit ba sa akin ka lumalapit? Kamukha ko lang siya, di ba? Hindi ako ang taong dapat dumalo sa kanya. Bakit hindi mo hanapin ang lalaking yun? Mas makabubuti kung siya mismo ang pumunta at makausap niya sa huling sandali ng kanyang buhay. Tama mga pagkakataong nagsinungaling tayo sa kanya. Hindi na ako pupunta. Ikaw yun. Nagsinungaling ako. Hindi totoong kamukha mo lang ang taong yun. Ikaw talaga yun. Wala kang naaalala dahil nagka-amnesia ka. Pero ikaw ang nag-iisang lalaking minahal ng nanay ko. Ako ang anak niyo. Hindi ka ba nakaramdam ng lukso ng dugo sa akin noong una tayong nagkita? O kahit sa tuwing nagkikita tayo? Hindi ko dadalhin ang nanay ko dito para lang magsinungaling. Dinala ko siya dito kasi nandito talaga yung taong matagal niya nang hinahanap. Nasabi ko na po ang lahat. Naalis na ako. Hindi naman ako umaasa na pupuntahan mo siya. Gusto ko lang sabihin na hinahanap ka niya. Gumaan na ang pakiramdam ko kasi nasabi ko na siyang totoo. Salamat po sa lahat ng pagkakataon na ibinigay niyo sa nanay ko. Nagiging masaya siya kapag nakikita ka niya. Salamat po. Malaking bagay yun. Wala akong sinisisi sa mga nangyari. Pagtalikod niya sa kanyang ama, nakaramdam siya ng kaginawahan. Para bang nabunutan siya ng tinik sa dibdib matapos sabihin ang katotohanan. Gayunpaman, hindi niya maipaliwanag kung bakit may tumutulong luha mula sa kanyang mata. Inisip niyang dahil naging masaya rin siya pagkatapos niyang magtapat. Nang makauwi na siya ng bahay, naabutan niya si Rose Ann na kumakatok sa pinto ng silid ng kanyang lola. Anak, anong ginagawa mo dyan? Ma! Si Lola po, Ma! Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa lola mo? Tinatawag niyo po kasi ako. Umiiyak po siya, Ma. Pero hindi po ako makalapit kasi may padlock po yung pinto, Ma. Sige na, ako nang bahala dito. Maglaro ka na doon. Doon ka muna sa labas ng bahay maglaro. Pero gusto ko pong makita si Lola. Hinahanap niyo po ako, Ma. Hindi. Di ba sinabi ko nang hindi pwede? Doon ka na sa labas. Umiiyak na umalis si Rose Ann. Inihatid pa niya ito ng tingin. Pagkatapos ay sinusian niya ang padlock. Saka nilapitan ang ina. Naabutan niya itong umiiyak at namimilipit sa sakit. Iniinda nito ang tiyan. Sobrang payat na ng katawan ng ina. Lubog na rin ang mga mata. Kitang-kita ang mga ugat na nakaalsa na sa kanyang balat. Kakaiba na ang boses nito, mahina at boses halimaw sa tuwing nagsasalita. Saan ka galing? Pinuntahan mo ba siya? Nay, hindi po. Nandun lang po ako sa babuyan. Sino naman ba ang pupuntahan ko? Tama. Huwag mo na siyang puntahan. Ako rin. Ayaw ko rin makita niya ako sa ganitong kalagayan. Alam ko hindi na ako maganda tulad ng dati. Nararamdaman ko hindi na ako magtatagal. Umalis na kayo ni Rose Ann dito. Iwanan ninyo ako. Kapag nandyan kayo, lalo akong nahihirapan.
iwanan na ninyo ako para mas mapadali ang pag-alis ko. Gusto ko na rin matapos ang paghihirap kong ito. Hirap na ako, anak ko. Sige po, kayo pong bahala. Gusto niyo po bang uminom ng tubig? Ilang gabi pa ang lumipas. Hindi na gaano nakatulog si Risa dahil naririnig niya ang panaghoy ng kanyang ina. Napakalakas ng halingking nito na para bang nagtatawag ng masamang espiritu. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan kahit ang iyak ng kanyang ina ay nagdudulot rin sa kanya ng kilabot. Napakatahimik ng bahay, lalo na sa gabi, kaya dinig na dinig niya ang daing at iyak ng kanyang ina. Kahit sa pinakamahina nitong boses, paulit-ulit na binabanggit ng nanay niya ang pangalan ng kanyang ama. Don, hanggang ngayon ba'y hindi mo pa rin ako naaalala? Kahit suling pagkakataon, makita man lamang kita. Bis na kita. Walang araw at gabing hindi kita hinahanap. Ikaw lang ang minahal ko at wala nang iba. Pinaghiwalay lang tayo ng sumpang ito ng aking pamilya. Sana kung toong may susunod pang buhay, maging masaya na tayo. Magkasama at hindi maghihiwalay. Hindi mo man lang nakasawang lumaki ang anak mo. Hindi mo man lang nalaman kung gaano siya kaputing bata. Hindi na ako iniwan sa kabila ng sumpang ito. Nagpapasalamat ako kasi binigyan mo ako ng isang anak. Alam kong hirap na rin siya sa akin. Ayaw ko nang dagdagan pa ang paghihirap niya. Makakarating ka pa kaya, Anton? Makikita pa kita sa uling pagkakataon. Ni minsan, hindi kita nakalimutan. Mahal kita. Mahal kita. Panay ang tulo ng luha ni Risa habang pinakikinggan ang mga salitang yun ng kanyang ina. Kahit naroon pa siya sa sariling silid, ay naririnig niya iyon. Nakararamdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ilang araw pa ang lumipas. Dumating na ang pinakamahalagang kalagayan ng kanyang ina. Para itong bangkay na humihinga, hindi nagsasalita, hindi gumagalaw pero humihinga pa rin. Tumutulo ang luha nito sa kanyang mga mata. Inayusan niya ang kanyang ina. Alam niyang sobrang lapit na ng oras nito. Binihisan niya ito ng paborito niyang damit. Inayos ang buhok sa kanilagyan ng kolorete ang mukha. Ibinilin ito sa kanya dahil umaasa pa rin ang kanyang ina na darating ang lalaking hinihintay nito. Gusto nitong maging maganda ang oras na yun. Nang makatapos na siya sa kanyang pag-aayos sa ina, kinausap niya ito para magpaalam. Nay, nasa labas lang po kami. Hihintayin namin ang pagdating ni tatay. Naririnig mo po ako, diba?
Maganda ka na po. Kapag dumating siya, alam kong sasabihin niyang maganda ka. Kagaya nung unang araw na nagkakilala kayo. Maaalala niya ang nakaraan ninyo. Hindiin mo lang po siya. Mahal na mahal ka po namin ni Roseanne. Salamat po sa lahat. Pinalaki niyo akong hindi nagtatanim ng galit kay tatay. Pinasan niyo po ang lahat ng hirap. Tanggap ko na po, Nay. Huwag niyo na pong pahirapan ang sarili niyo. Magpahinga na po kayo. Ayos na kami ng apo mo. Nandun lang po kami sa labas, ha? Tumulo na lang ang luha niya at hindi niya napigilang humikbi nang makita niyang tumango ang ina. Pinisil nito ang kanyang kamay. Pinahid ni Risa ang luhang tumulo mula sa mata ng kanyang ina. Pagkatapos ng pamamaalam, lumabas na siya ng bahay. Takip silim na. Sa bakuran silang mag-ina nagpalipas ng oras. Ma, ayos lang po ba si Lola sa loob? Mag-isa lang po siya doon. Hindi po ba siya nalulungkot? Hindi, anak. Gusto niya yun. Gusto niyang mapag-isa. Ma, si Lola po ba iiwan niya na tayo? Hindi ko pa po siya nakikita mula nang magkasakit siya. Pwede ko po ba siyang makita? Pwede ko po ba siyang makausap? Hindi, anak. Ayaw ng lola mo. Bakit po? Galit po ba siya sa akin, Nay? Hindi siya galit, anak. Ang lola mo may nakakahawang sakit, kaya hindi mo siya pwedeng lapitan. Umiyak ng umiyak ang kanyang anak. Hindi niya ito mapatahan. Niyakap na lamang niya ito ng mahigpit. Maya-maya pa'y nagulat siya dahil may taong dumating. Wala siyang inaasahang bisita. Hindi niya rin masabi sa mga kababaryo nila ang nangyari sa kanila. Nang lumapit na ang lalaki, nakilala niya ito. Tumating siya. Napatayo siya bigla. Hindi malaman ang gagawin. Dumating ang kanyang ama sa oras na hindi pwedeng dumalaw sa kanyang ina. Wala nang pwedeng makalapit sa kanya. Nasaan siya? Pwede ko ba siyang makita? Ha? Kuwan po kasi. Ma, sino po siya? Gusto ko siyang makita kahit huli na. Di ba ang sabi mo? Ako lang ang hinihintay niya. Matagal ko na siyang naalala. Pero natatakot lang akong harapin siya. Kaya nagpanggap akong hindi ko siya naalala. Pero ngayon, gusto ko na siyang makita. Hindi pwede. Huli na. Hindi na siya pwedeng lapitan. Huwag na. Hintayin na lang natin. Kapag wala na siya, makakausap mo pa rin siya. Hindi na siya pwedeng lapitan? Bakit? Hindi na kumibo si Risa. Hindi na rin masabi sa kanyang ama ang dahilan kung bakit hindi nila pwedeng lapitan ang kanyang ina. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama para hindi na ito tumuloy sa loob ng bahay. Sa bakuran na lamang sila nagpalipas ng oras. Tahimik ang paligid at wala nang nagkikibuan. Nakaupo sila sa upuang inihanda sa labas ng bahay. Maya-maya pa'y nakarinig sila ng kakaibang ingay mula sa loob ng bahay. Nagmumula ito sa kwarto ni Lourdes. May mga kalampag na mga kagamitan at pagaspas ng malaking pakpak. May umuungol na malakas hanggang sa humina ng tuluyan at nawala. Pagkatapos ng mga ingay niyon, katahimikan ang sumunod. Maya-maya'y narinig nila ang bagsak na paglagutok ng mga buto at ang huling hininga na pinakawalan ni Lourdes. Nay! Nay! Lola! Ma, si Lola! Wala na siya. Iniwan na tayo ng lola mo. Wala ng lola mo, anak. Wala na siya. Lourdes, Palipasin lang po natin ng isang oras.
bago tayo pumasok, alam ni nanay na nandito ka. Naramdaman niyang dumating ka, kaya nagpaalam na siya. Salamat po sa pagpunta. Salamat po. Kung gano'n, talagang isa siyang aswang. Pinigilan mo kung pumasok sa loob. Kasi malilipat sa huling taong lalabas ang bahay ang sumpa ng pagiging aswang. Naiintindihan ko na. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Iniligtas mo ko sa kabila ng pag-abandon ako sa inyo ng nanay mo. Mas pinili mo pa rin na maging mabuti kaysa ang magiganti. Malaki ang pagkukulang ko sa inyong mag-ina. Lalo na sa iyo. I am sorry. Ayos lang po. Palagay ko, lahat ng tao ganun ang gagawin. Sino bang makikisama sa isang aswang? Kahit pa magpakabuting isang aswang, aswang pa rin sila sa paningin ng lahat. Isang halimaw na pumapatay. Ginusto man nila o hindi, halimaw pa rin sila sa paningin ng lahat. Pagkatapos ng ilang oras, sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Pinuntahan nila si Lourdes sa silid nito. Ibang-iba ang itsura nito. Maaliwalas na ang kanyang muka na parabang hindi nagdanas ng hirap. Natuon ang atensyon ni Risa sa itim na pulbos na nagkalat sa sahig. Alam niyang ito ang itim na batong iniluha ng kanyang ina dahil walang mapagsalina nito, kaya natunaw at naging pulbos na lamang. Hindi na napigilan pa ni Anton ang humagulhol nang makita ang bangkay ni Lourdes. Patawarin mo ako. Nanuwag ako. Hindi kita na ipaglaban. Ang laki ng pagkukulang ko sa inyo ng anak natin. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala sa kanya. Hindi ko siya pamamayaan. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa kanya ngayon. Salamat sa huling pagkakataon. Ipinakita mo sa akin ang anak natin. Ipinakilala mo sa akin ang anak natin. Hindi mo siya ipinagdapot. Alam ko kaya ka laging pumupunta sa bahay dahil gusto mong mapalapit ako sa kanya. Gusto mong tanggapin ko siya at kilalaning anak. I'm sorry kung ang tagal bago ako nakapagdesisyon. Sorry kung ngayon lang ako nagkalakas ng loob para puntahan kayo. Hindi mo na narinig ang boses ko. Pero alam kong masaya ka. Salamat sa lahat. Hindi muna umuwi ang ama ni Risa sa kanila. Tumulong ito sa pagdala kay Lourdes sa punerarya. Hanggang sa maiburol ito. Tuwing gabi ay sumasaglit din siya sa burol hanggang sa libing ay nakasama ni Risa ang kanyang ama. Pagkatapos ng libing, dumaan muna ang ama ni Risa sa bahay nila. Kumusta kayo rito? Dito ka lumaki? Pati ang apo kong si Rose Ann, dito rin ipinanganak sa bahay na ito? Opo. Rose Ann, apo, alam mo bang ako ang lolo mo? Hindi po. Patay na po ang lolo ko. Di ba, Mama? Hindi anak, siya talaga ang lolo mo. Sabi mo po patay na siya. Sinabi ko lang yun para hindi na mangulit ang lola mo. Buhay pa pala ang lolo ko. Dito na po ba kayo titira, Lolo? Anak, hindi pwedeng tumira dito ang lolo mo. May bahay siya. Doon siya nakatira. Dadalaw na lamang ako ng madalas dito para makapaglaro tayo. Saka, pwede kang pumunta sa bahay.
Talaga po? Oo. Pumunta kayo ng mama mo doon. Hihintayin ko kayo, ha? Yay! Anak, yung asawa mo pala, kailan uuwi? Di ba ang sabi mo seaman siya? Opo. Next month po bababa na siya ng barko. Sige, pag uwi niya, ipakilala mo ko. Kailangan kong makilala ang manugang ko. Aba, ako yata ang tatay mo. Ayokong may nananakisan ako. Kaya kailangan namin mag-usap ng masinsinan. Hindi niyo na po kailangan gawin yun. Mabuting tao po si Zerwin. Tanggap niya po ang lahat ng tungkol sa akin. Pati na ang sikreto ng pamilya namin. Hindi po niya ako hinusgahan. Hindi niya ako iniwan. Nagtiwala po siya sa akin. Kasi mahal niya ako. Kaya nagtitiwala rin po ako sa kanya. Kasi mahal ko po siya. Ganun ba? Sa mga sinabi mo mukhang nasampal ako doon. Mabuti at nakatagpo ka ng lalaking kasing buti niya. Paano? Uuwi na ako. Si Rose Ann, ipasyal mo sa bahay kapag may oras kayo. Malungkot ang bahay na yon. Walang batang nag-iigay. Minsan pakiramdam ko, naririnig ko ang bulto ng mga anak ko. Umiiyak sila at humihingi ng tulong. Ilang beses kasing nakulal ang asawa ko. Hindi na kami nagkalak. Siguro, parusa ito sa akin dahil sa pagtalikod ko sa inyo ng nanay mo. Kaya pwede bang pumasyal kayo ng madalas sa bahay ko? Baka po may magalit. Nakakahiya po. Wala nang magagalit ngayon. Hindi na ngayon. Ngayon pa lang ako babawi sa inyo. Kaya ito na ang pagkakataong ipaglalabang kita. Sige na, uuwi na ako. Hihintayin ko ang pamamasyal niyo sa bahay. Sige po. Salamat po sa pakikiramay. Pwede mo na akong tawaging tatay o papa. Kahit ano, kung saan ka komportable. Sige po. Sa susunod po. Babay po, Lolo! Babaya po! Inihatid nila ng Tanaw ang lalaki habang palis ito, sakay ng tricycle na ilang oras ding naghintay doon. Gumaan ang pakiramdam ni Risa. Nawala na rin ang kinikimkim niyang galit sa puso para sa ama. Nakangiti siya nang tinitingnang palayo ang ama. Natutunan niyang gumaan ang buhay kapag natututong magpatawad. Patawad. 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 Patawad.